Ella, kakadating lang dito ni Senator Rodante Marcoleta, yung convoy mula nga dyan sa Sandigan Bayan. At mga 11:25 nang dumating ang convoy nito, kasama din ang sa convoy itong si DILG Secretary John Vic Remulla at maging si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Naisilbi na nga Ella ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Isinabay na ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa paghahain naman ng mambabatas ng motion to quash. Bukod sa mga tauhan ng CIDG, nagtungo din sa Sandigan Bayan si DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at si CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II. Mula Sandigan Bayan, dinala ito sa CIDG upang isailalim sa booking procedures. Agad dito sa Sandigan Bayan, hinantay ni Senator Marcoleta yung arrest warrant laban sa kanya. Kanina ay umalis na ito at dinala na nga ito sa Camp Crame. Ito ay matapos ibasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang mosyon na ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest at pag-usad ng kaso. Dumalo sa Marcoleta sa pagdinig kaninang umaga, pero ayon sa hukuman, nawalan na ng bisa o naging moot na ang kanyang mosyon dahil nailabas na nila ang warrant of arrest. Pagkatapos ng hearing ay dumiretso ang senador sa tanggapan ng clerk of court kung saan dumating din ang mga operatiba ng CIDG upang isilbi ang warrant. Ayon sa abogado ng senador kung saan sumuko si Marcoleta at nakipagtulungan sa mga otoridad. Natapos nito ay ibinilik siya sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa mga kinauukulang proseso. Dumating din sa Sandigan Bayan kanina sina DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Melencio Nartates Jr. Pagkatapos ng mga dokumentasyon, dinala sa Marcoleta sa Camp Crame para sa booking at iba pang standard processing procedures. Pagkatapos ng booking ay dadalhin ng senador sa New Quezon City Jail Male Dormitory alinsunod sa commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division. Nakatakdang isalang ng House Prosecution Team sa July 6 to 8 impeachment trial ang tatlong testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad ito sa manifestation na inihain ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court. Ito ay sina Attorney Jeremy Lotto, Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao, John Mark Calilo, Senior Agent ng NBI Cyber Investigation and Assessment Center. Gayon din si retired AFP Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau, Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives. Kaugnay ito ng Article of Impeachment laban sa Vice Presidente na matinding pagbubanta at inciting to sedition. Noong April 29, humarap sa pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaints laban kay VP Duterte ang dalawang kawani ng NBI. Ang mga ito ang nagsagawa ng investigasyon sa matinding pagbubantang ginawa ng pangalawang Pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker late 1st District Representative Martin Romualdez noong November 23, 2024 sa isang online press conference. Samantala, magsisimula na mamayang alas 2 ng hapon ang impeachment trial. Bago makapagpresenta ng mga testigo at ebidensya, reresolbahin muna ng impeachment court ang mga nakabinding mosyon. Magbibigay din ng kani-kanyang opening statements ang prosecution at defense panels. Kabilang sa inihiling ng prosekusyon sa impeachment court ang paggamit ng wikang English at Filipino sa paglilitis, disclosure ng testigo 3 araw bago ipresenta, pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Duterte. Wala pang katiyakan kung sisipot si VP Duterte sa unang araw ng paglilitis sa kanya. May opsyon ng Vice Presidente na humarap sa impeachment trial sa pamamagitan ng kanyang abogado. Makasaysayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula mamayang hapon. Ayon kay Dean Tranquil Salvador III, miyembro ng defense team ni dating Chief Justice Renato Corona, inaasahang magiging formal at seryoso ang takbo ng paglilitis sa Senado. Nakasuot ang mga senador ng kanilang mga robe habang ginagampanan ang tungkulin bilang mga hurado na makikinig at susuwi sa mga ebidensyang ihahain ng magkabilang panig. Serious yung proceedings, nakasuot ng robe yung ating mga senator judges at makikita niyo ron parang ang tatlong bahagi or tatlong roles na ipi-play ng mga tao. Hindi naman dahil maglalaro, no, but the roles that they will perform.
Inilahad nito ang ilan sa mga bagay na dapat na abangan at asahan sa loob ng impeachment court. Una, ang Senate President ang inaasahang magsisilbing presiding officer na siyang magtitimon o gagabay sa buong daloy ng proseso. Ang panig ng prosekusyon ay pangungunahan ng mga congressman sa tulong ng mga private prosecutor, habang ang depensa naman ay binubuo ng mga abogado na magtatanggol sa Vice Presidente. Magsisimula ang unang araw sa pamamagitan ng opening statements mula sa magkabilang panig upang ilatag ang kanilang mga kaso. Hindi lamang sa mainstream media, sa social media ay nakasubaybay sila. So ito yung mga aasahan ninyo sa unang araw. Ngayon, pwede rin, ito rin mangyayari na magpipresenta, i-allow sila mag-present ng opening statements. Ayan, opening statements. Sino ba ay mamimili sila kung sino sa kanila sa prosecution. Minsan, hindi lalampas sa dalawa yan. Susundan ito ng paghaharap ng mga testigo sa pamamagitan ng direct examination at pagsusuri ng kabilang panig sa cross-examination. Tatalakayin din ang mga mabibigat na basihan o grounds para sa impeachment gaya ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, at graft and corruption. Aga sa mga oras na ito ay may mangilan-ilan ng taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang nandito na sa bahagi ng Jokno Highway. Pagtutol sa impeachment at panawagan na mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Iyan ang panawagan ng mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo na nandito ngayon sa labas ng Senado. Mamayang 2:00 ng hapon, sisimulan ng impeachment trial o paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala kung may pro Sara, mayroon din namang tutol sa Vice Presidente. Mamayang 1:00 naman inaasahan ang pagdating ng mga grupong tutol kay VP Sara. Kaya naman upang hindi magkaroon ng komosyon ang dalawang grupo, magkahiwalay ang lugar nila dito sa Jokno Boulevard. Sa ngayon na aga ay sarado ang Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang sa Atang Belarama Street. Ela, kinumpirma ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na preliminaries yung isasagawa sa unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin ay magbibigay ng kani-kanyang opening statements yung magkabilang kampo, yung defense at prosecution teams, at re-resolbahin din ng Senate Impeachment Court yung mga nakahaing motion. Nangangahulugan yan na hindi pa makapaglalahad ng kanilang mga ebidensya at testigo ang House Prosecution Team laban kay VP Duterte. Bukas na araw ng Martes at Miyerkules inaasahang makapagsimula sa pagpresenta ng ebidensya at testigo ang House Prosecution Team kaugnay ng Article of Impeachment na grave threats at inciting to sedition. Gagawin naman ng prosekusyon ng lahat ng paraan para maipresenta nila ang unang 3 testigo laban sa pangalawang Pangulo mula July 7 to 8 or Tuesday to Wednesday. Kinumpirma ni Ombudsman Crispin Remulla na formal nang tinanggal sa pwesto si acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska matapos nitong lagdaan ang dismissal order noong nakaraang linggo. Naging sentro ng investigasyon si Aplaska matapos ang pagpapaputok ng warning shot sa Senado noong May 13 at ang umano'y kaugnayan nito sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa kung saan sinuspindi siya ng 6 na buwan. Bukod dito, pinasasagot din siya ng Ombudsman sa kasong obstruction of justice kasama sina Alan Peter Cayetano at Robin Padilla. Sa gitna ng lumalakas na panawagan para higpitan ang paggamit ng social media ng mga minor de edad, aminado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi magiging madali ang pagpapatupad ng isang age verification system sa Pilipinas. Medyo complicated po na usapan. That requires ng careful po na pag-aaral. It requires careful study and requires broad coordination. Not only with the government but among stakeholders, the private sector, and the platforms themselves. Magandang tanghali, Aga. Base sa pinakahuling tala ng Quezon City Health Department, umaabot na sa 146 sa kabuuang kaso ng COVID-19 na naitala sa lungsod ngayong 2026. Sa loob lamang ng 3 linggo, tumaas ng mahigit 265% ang mga kaso. At natukoy na rin ng mga health authorities ang mga hotspot, nangunguna sa pinakamaraming naitala sa Barangay Doña Imelda na may 11 kaso habang kasunod naman ng Culiat, Salvacion, Santa Teresita, Santo Cristo, sa Uyo, Socorro at Andang Sora na may tig-4 na kaso.
Hindi pa rin tuluyang nawawala ang COVID-19. Ito ang paalala ng Quezon City Health Department sa publiko kaugnay ng patuloy na pagkakaroon ng mga kaso sa lungsod.